Mocha Mocha online lending app. Nagbago na nga ba? Magkano ang offer? Magkano nga ba ang kanilang interest? Hi everyone and welcome back to my vlog. For today's video ay meron na naman tayong isang re-reviewin na online lending app at ito nga yung Mocha Mocha. Isa sa pinakakilalang online lending app na pinakamarami ding issues based na lang din sa aking pag-research at panonood ng mga online lending app. Tingnan natin kung meron ba siyang pagbabago at gano'n nga ba kataas yung kanilang pinapahiram sa first time user. Disclaimer, hindi po ako agent ng kahit anong online lending app pero ako po ay nagre-review lamang at ito ay content ng aking YouTube channel. Minsan, hindi kasi natin maiwasan makapag-ngutang, makapanghiram nga dahil meron tayong mga emergency cases or pang-open ng business. Sa pag mag-hiram talaga tayo, be responsible at kaya may mga ganitong vlog ay para na rin makapag-decide kayo if kukunin nyo ba or iti-take nyo ba yung loan. Ano-ano nga ba yung mga naging issue nitong app na to before? Meron daw siyang high interest rate, which is titignan natin mamaya. Harassment, ito yung isa sa pinaka-nakakatakot sa mga online lending app na kahit wala pang due date ay nanghaharas. Hidden fees at misuse of references. Ito nga pala yung itsura ng app na ito. Meron siyang 4.5 star rating at meron din siyang 5 million plus users. Maximum amount na pwede nga daw nating mahiram ay 50,000 pesos. Remind ko lang kayo guys, pag first time user ka sa kahit anong online lending app ay wala po nagpapahiram ng ganong kalaki. Kasi nag-i-increase lang po ang credit limit pag nabayaran mo lang yung first loan mo sa kanila. Fast approval, low interest fees, and no hidden charges. Simple process at meron din daw siyang up to 12 terms. Lahat yan ay titignan natin kung totoo ba or kalokohan lamang. Paano nga ba mag-apply ng loan dito sa app na ito? Kailangan lamang natin i-allow ang apat na ito. Una ay yung location, record video, SMS, and yung calendar. Then, i-click mo lang yung I have read and agreed with terms of service. Loan amount nakikita nyo dyan, yung minimum amount ay 2,000 pesos at pwede nyo siyang i-drag papunta sa 50,000 pesos. Ilagay natin siya sa 50,000 pesos. So, pagka-click natin sa apply, ay mapupunta na nga siya sa register your mobile phone number. Nag-send po ng one-time passcode or one-time PIN si Mocha Mocha and ita-type nyo lamang dyan. By the way guys, hindi nga pala ito na-download sa mga iOS user. Applicable lang tong app na ito sa mga Android user. Hindi sila ng 2 guarantors or co-makers. Make sure na ilagay ninyo ang pinaka-close ninyo dahil tatawagan nila yan kapag hindi ka nakabayad sa kanila. Then, yung ID. Ano ba yung mga ID na pwede sa Mocha Mocha? UMID, driver's license, national ID, SSN, passport, PhilHealth, PIN number, voters. Next ay kailangan lang natin picturean ng ating mga ID. After that, yung ating marital status, single, married, widowed. At mapupunta na nga tayo sa disbursement. Dito na nila ipapadala yung pera. Pwede kang mamili ng e-wallet or bank. Para lang sa akin guys, huwag kayong magdi-disclose ng kahit anong bangko. Kasi para sa akin, mas delikado yon. Kaya okay na yung e-wallet. Aba yung available na e-wallet? GCash, PayMaya, ShopeePay, Coins e-wallet, and OmniBill. Guys, ay nilagay ko siya sa 50,000 pesos. Sila pa ding mamimili kung magkano amount yung ipapahiram nila sa inyo. Mababa lang siya guys, pero check natin kung maganda ba yung kanyang terms. Meron siyang 3 terms, 4 terms, and 5 terms. Check muna natin yung 3 terms. Ngayon ay February 25, 2025. Ang next na repayment ko daw ay March 4, 2025. Node naman ay 3/11/2025 at 8/24/2025. Sa unang repayment, meron siyang fee na 105 pesos. Ganon din sa second term, meron siya 105. At sa pinakalas naman ay meron 25 pesos na fee. Pero ang katotohanan talaga dyan, parang 2 terms lang. Doon sa 2 terms, meron na siya agad na 210 pesos na fee. Ganon po kalaki. 500 lang hiniram mo, tapos yung fee mo sa 14 days ay 200 plus. Ang total amount na sinama pa yung 25 pesos ay 235 pesos.
wala. Malaki pa din, walang pinagbago katulad dati. Sa 5 terms ay meron siyang 70 pesos na fee. Dun sa 4 na term, 70 times 4 plus 25 pesos equals to 305 pesos. So, ang total na babayaran mo sa kanila ay 805 pesos. So, luging-lugi ka na doon. Guys, be wise and responsible kapag naghihiram kayo. Responsible sa pagbabayad and wise na din kapag naghihiram kayo kasi akala nyo nakamura kayo dahil may 5 terms, ngayon pala mas nilulubog ka lang sa utang. So yun lang guys, thank you for watching. Huwag kayo basta-basta nagtitake ng mga loan. Lagi kayo manonood ng mga reviews. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye!